Nagbanta na naman si US President Donald Trump na pasasabugin ang malalaking power plant sa Iran kapag hindi nito binuksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 2 araw. Isa po sa pinakamalaking power plant sa Iran ang Damavand Combined Cycle Power Plant na nasa Tehran. Pagliliwanag po ng Iran, bukas naman daw po ang Strait of Hormuz para po sa lahat ng mga barko maliban na lamang sa mga kaaway nila. Tuloy-tuloy din daw po ang pag-atake ng Iran sa gitnang silangan. Sa Israel naman, ilang gusali rin po ang nagliliyab matapos nga pong tamaan ng missile attack ng Iran. Nasunog din ang US diplomatic facility sa Baghdad, Iraq matapos targetin ng Tehran. Ligtas naman pong nakabalik ng bansa ang 25 Pilipinong naipit sa bakbakan sa Israel. Lumapag po sila sa NAIA noong Sabado bilang ika-4 na batch ng mga naapektuhang Pilipino na naitawid sa Taba border sa Ehipto para makabalik ng Pilipinas. Pero sa kabila po ng gulo, wala pang 1% ang nais na umuwi po ng bansa. Sa talangan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, simula February 28, nasa 81 pa lamang ang nagpalista sa repatriation. Mula po yan sa 30,000 mga Pinoy sa Israel. Kalahati sa bilang ay mga pilgrims, estudyante at maging mga turista. Dahil pa rin po naman sa gera ay nakaambang pumalo po sa halos 130 pesos per liter ang diesel ngayong linggo. Sa tansya po ng ilang mga industry sources hanggang 14 pesos at 50 sentimos ang posibleng itataas sa halaga po ng diesel bukas hanggang 7 pesos naman. At 50 sentimos ang posibleng itaas po sa gasolina. Kaya baka ito'y pumalo na rin po ng 100 piso per liter. Nauna pong tiniyak ng Energy Department na sapat ang supply ng langis hanggang sa buwan lamang ng Abril. Samantala, nakaamba po ngayong araw ang transport holiday na ikakasa ng Grupong Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. Layon daw nilang maiparating sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanilang paghihirap at mga hinaing. Bunsod pa rin po yan ng patuloy na pagsipa sa presyo ng krudo. Hiling din ang grupo na makatanggap ng fuel subsidy at ayuda mula naman sa DSWD. Samantala, nagbabala po ang grupo na kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, tuluyan na silang hindi makakabiyahe. Sabi po ng Presidente, Abril 6 pa daw ang simula ng bigay po ng ayuda para po sa ilang mga nasa transport sector. Bagamat sa NCR po ang inuuna ngayon para po sa mga tricycle drivers muna daw sa Metro Manila. Samantala po naman sa iba pang mga tampok na balita, inaabangan na po kung haharap ba si VP Sara Duterte sa Kamara ngayon pong kasado na ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban sa kanya. Natanggap na po ng kampo ng BC ang imbitasyon ng House Committee on Justice para nga sa pagsisimula ng hearing sa Marso 25. Pero ayon sa mga legal team ng BC, hindi pa raw po nila nakakausap kung mismo bang dadalo si VP Sara. Giit ng legal team, hindi rin daw naman kasi requirement ang attendance na personal ng BC sa naturang pagdinig. Ang naman daw pong desisyon tungkol dito ay gagawin ng naaayon sa karapatan po ng Vice Presidente at sa payo ng kanyang mga abogado. Una nga po sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na prerogative o mayroong sariling kapasyahan ng Vice kung siya ay dadalo sa hearing o hindi. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.